Napakaganda naman ng halamas na to, Ditas. Anong pangalan nito? Iyan ba? Isa yung espesyal na baging, Elma. Para yan sa panghabang buhay ninyong kaligayahan. Maraming salamat dito, Ditas. Ilalagay ko to sa gilid ng bintana namin. Sumikat ang araw sa isang tahimik na kalsada sa bayan ng Zaragoza. Isang tipikal na umaga ito kung saan maririnig ang tilaok ng mga manok at ang ugong ng mga tricycle na dumadaan sa kanto. Sa lugar na ito, magkatabi ang mga bahay at halos kilala na lahat ang bawat isa. Sa gitna ng kalsada ay may dalawang bahay na magkatapat, ngunit may magkakaibang kwento sa loob. Ang unang bahay ay kulay dilaw, may maliit na hardin sa harap at maaliwalas na tahanan. Dito nakatira si Elma kasama ang kanyang asawang si Leo at ang kanilang nag-iisang anak na lalaki na si Kiko. Sa kabilang banda, ang bahay sa tapat ay gawa sa lumang kahoy at semento na hindi na napinturahan pa. Madilim ito dahil sa palaging sarado ang mga bintana at balot ng malalaking puno ng mangga ang humaharang sa sikat ng araw. Dito naman nakatira si Ditas, isang babaeng misteryosa. Ang kwento rito ay may asawa naman siya, ngunit isang araw ay hindi na siya inuwian. Siya yung literal na inabandona. Wala siyang anak at wala siyang kasama sa buhay. Iniilagan din siya ng iba nilang kapitbahay dahil sa kakaiba nitong aura at amoy. Sa loob ng masayang bahay ni Elma, maagang gumising si Leo. Pumasok siya sa kusina upang ipaghanda ng almusal ang kanyang pamilya. Nakangiti siya habang inihiwa ang bawang at sibuyas. Amoy na amoy sa buong bahay ang masarap na amoy ng sinangag at pritong itlog. Paborito ito ni Elma, kaya palagi niya itong inihahanda. Hindi nagtagal, lumabas si Elma mula sa kwarto habang nag-aayos ng kanyang buhok at dumiretso sa kusina upang yakapin ng kanyang asawa mula sa likuran. Ang bango naman na niluluto mo, mahal ko. Nakakagutom Siyempre, alam mo ba na espesyal to para sa pinakamagandang babae sa buong mundo? Alam mo ikaw, bulero ka talaga kahit kailan. Teka, nasa na nga paling anak natin? Baka tulog pa yun. Gisingin mo na at malapit na tayong kumain. Sige, pupuntahan ko na siya sa kwarto niya. Habang naglalambingin ang mag-asawa ay nakadungaw naman si Ditas mula sa maliit na siwang ng kanyang bintana. Tanaw na tanaw niya ang kusina ni Elma dahil bukas ang pinto nito. Nakikita niya kung paano haplusin ni Leo ang buhok ni Elma. Naririnig niya ang mga mahihinang tawa nila. Bawat tawa at bawat ngiti ay parang patalim na bumabaon sa dibdib ni Ditas. Humawak siya na mahigpit sa kortina ng kanyang bintana hanggang sa malukot ito. Dapat ganito rin siya Ngunit ang walang puso niyang asawa ay bigla na lamang siyang iniwan nang hindi niya alam ang dahilan. Nabalitaan na lamang niya na may iba na itong kinakasama sa ibang probinsya. Ay nako, kaaga-aga ko bagladian itong dalawa mag-asawa na to. Akala mo mga nasa loob ng kwarto. Sambit ni Dita sa kanyang sarili nang biglang lumapit si Tonyo at nahuli siyang nakadungaw. Magandang umaga, Ditas. Aga ba yata nakadungaw dyan? Gulat na napalingon si Dita sa labas ng kanyang gate. Nakatayo doon si Mang Tonyo, ang matandang hardinero at kapitbahay nila na palaging naglalakad tuwing umaga, bit-bit ang kanyang walis tingting. Si Mang Tonyo ay kilala sa barangay bilang isang taong pakialamero at may pagka-tsismoso. Wala to, Mang Tonyo. Nagpapahangin lang ako. Abay, buksan mo kasi ang bintana mo para naman makapasok ang swerte. Ang dilim-dilim dyan sa loob ng bahay mo. Ano ba? Gusto ko madilim Sige na, mauna na kayo, Mang Tonyo. O siya, sige. Dadaan na muna ako kina Elma para makahigop ng kape. Tiningnan ni Dita si Mang Tonyo na tumawid sa kalsada at pumasok sa bakuran ni Elma. Masayang sinalubong ni Leo ang matanda at binigyan agad ng isang tasa ng mainit na kape. Lalo lamang nag-alab ang galit sa puso ni Ditas. Lahat ng tao
ay gusto sina Elma. Lahat ay masaya kapag kasama sila. Ay sus, ang galing talaga sumipsip sa mga kapitbahay namin ito mag-asawa na to. Tinalikuran ni Ditas ang bintana at naglakad palayo papunta sa kanyang madilim na kwarto. Ginawa na lamang niya abala ang sarili para alisin ang nakakairitang imahe ng paglalandian ng mag-asawa sa isip niya. Samantala, sa bahay ni na Elma ay lumabas na si Kiko mula sa kanyang kwarto. Nakasuot na siya ng uniforme at handa nang pumasok sa eskwelahan. Si Kiko ay 15 taong gulang, masigla at bukas sa mga magulang niya tungkol sa mga nangyayari sa kanyang pag-aaral. Umupo siya sa hapagkinan at agad na sumandok ng sinangag. Tuwan-tuwa naman ang ama niya sa ipinapakita nitong kabaitan at respeto sa kanyang mga magulang. O yan, kumain ka na marami Kiko ah. Kailangan mo ng lakas para sa exam mo mamaya. Oh, huwag mo kalimutan yung baon mo anak. Inilagay ko na yun sa bag mo. Nako. Maraming salamat Kiko. Elma, apela ka gusto ko sa umaga. Tapos na ako. Ang mabait ka talagang pamilya. Napakabait yung mag-asawa. Punong-puno ng pagmamahal ang hapagkainan ni na Elma. Nagkukwentuhan sila tungkol sa mga plano nila sa darating na linggo. Plano ni Leo na dalhin sila sa isang resort para magbakasyon. Reward ni Leo ito sa kanyang anak dahil nanalo ito sa isang quiz bee sa kanilang eskwelahan. Kinatanghalian ay may bumisitang kapitbahay kina Elma. Yun ay si Mila. Matalik na magkaibigan ng mga anak ni Mila at Elma, kaya parating nag-uusap ang dalawa kapag napadaan si Mila. Kahit na may pagkatsismosa si Mila ay magiliw pa rin si Elma na makipag-usap dito. Nalaman nga nito na may plano nga si Leo na pumunta ng resort para sa bakasyon nila. Si Ditas naman ay tahimik lamang na nakikinig sa usapan ng dalawa. Nang marinig niya ang tungkol sa resort, naalala ni Ditas ang panahon na kasama pa niyang asawa niya. Ang dati niyang asawa ay si Ramon na isang tagapamahala ng resort noon, kaya nang marinig niyang salitang resort, ito agad ang naalala niya. Dahil dito ay nainis na naman ang matanda. Masakit pa rin na isipin na sa loob ng maraming taon ay iniwanan lamang siya ng kanyang asawa. Ang akala niya ay abala lamang ito sa trabaho pero yun pala ay ibang babae na pala ang tinatrabaho nito. Ay, yan na naman. Akala mo kung sinong mayayaman na may pa-resort-resort pa. Bubulong na naman si Ditas sa inis. Lumapit siya kina Elma at pinutol ito ang tawanan ng dalawa. Hoy, magre-resort kayo? Ay, Ditas, ikaw pala. Oo, plano ni Leo na mag-resort para makapagbakasyon naman kaming buong pamilya. Aba, saan resort naman kayo pupunta? Sakto, wala rin ako ginagawa. Baka naman pwede makisabit dyan. Patuwang bigkas ni Ditas kay Elma. Sina Elma ay isa lamang sa iilang kumakausap kay Ditas at kinakausap ni Ditas. Nagkatinginan ng magkumari sa request ni Ditas bago nakasagot si Elma. Ganun ba, Ditas? Naku, pasensya na pero limitado lang kasi yung budget namin eh. Sa totoo lang, alam mo ba, reward lang namin yun sa anak namin. Ganun ba? Wala naman pala kayong budget eh. Bakit nyo pa pinagyayabang? Alam mo, Elma, may pera naman ako. Kaya naman namin bayaran ng entrance fee doon. Pero sige, kung ayaw mo, di wag na lang. Dapat di mo na din pinagyayabang yung bakasyon mo. Kung ayaw mo rin naman na magpasama ng iba. Mahinahon pero may laman ang mga salita ni Ditas. Nakangiti pa rin na sumagot si Elma sa ginang. Hindi naman namin pinagyayabang to eh. Tsaka alam mo, quality time na lang din namin to para sa pamilya namin. Quality time? Halos magubaran na nga kayo mag-asawa dyan sa kusina dyan tuwing umaga. Di ba kayo nahihiya nakitang-kita kayo sa labas ng mga dumadaang mga bata? Pasensya na. Ganun lang kasi talaga kaming mag-asawa. Sige, total, hindi naman ako makakasama, hayaan mo na lang. Mabilis na umalis si Dita sa kanyang bahay at nagkulong na naman ito. Si Mila naman ay napatas ng kilay kay Ditas. Nagtataka siya kung paano nakakayanan ni Elma na makapag-usap sa babaeng yun. Nakakabigla pa dito ay ang request nito na sumama sa resort.
Tinawanan lamang ni Elma ang reaksyon ni Mila. Ang hindi niya alam ay nakasilip pala si Ditas mula sa siwang ng pintuan nito. Kitang-kita nito ang tawanan nila ni Mila. Ako ba yung pinagtatawanan nila? Nanggagaliiting tanong ni Dita sa sarili habang nasa loob. Binuksan niya bigla ang bintana para ipaalam sa dalawa na nakikita niya ang mga ito. Nakita niyang tinapik ni Elma si Mila at bigla itong tumigil sa pagtawa. Maya-maya lang ay nagpaalam na rin ito kay Elma at saka umalis. Kinabukasan, kumalat ang usapan tungkol sa request ni Ditas kay Elma. Maraming natawa at nabigla sa ginawa ni Ditas. May iba na kinaaawaan siya dahil wala siyang kasama sa buhay. Kaya para naghahanap daw ito ng kalinga ng isang pamilya. Dahil sa salinlabi ng kwento, marami nang nadagdag at nabawas sa tunay na istorya. Kumakalat pa na si Ditas daw ay nagmamakaawa na sumama sa resort. Ang ilan naman ay natatawa dahil dapat daw talaga na isama nila si Ditas sa resort na makaranas naman daw itong maligo ng maayos at makakita ng mga tao. Habang naglalakad si Ditas papunta ng palengke, napansin niya ang tingin sa kanya. Noon, iniiwasan siya ng mga ito at parang nandidiri, pero ngayon, umiiwas ang mga ito nang may mga ngiti sa mga labi at animoy natatawa sa paraan niya ng pananamit. Nauhuli rin niya ang iba ay napatagong nagbubulungan sa gilid-gilid kaya parang hindi mapakali si Ditas. Na matapos na makabili si Ditas ng kailangan niyang karne para sa ulam niya, ay dali-dali siyang naglakad pa uwi. Sa di sinasadya ay nadaanan niya ang bahay ni Mila. Kausap nito ang iba pang mga alipores nito sa tsismisan. Doon niya narinig ang mga nakakahiyang paratang at nakapanliliit na bintang sa kanya. Umuwi si Ditas na nakayuko at nagngingit-ngit sa galit. Pagsarado niya ng kanyang pinto, ay sinilip niya ang bahay ni na Elma mula sa siwang at umiiyak siya doon at bumubulong sa galit. Walang iya ka, Elma. Ang kapal ng pagmumukha mo. Akala ko mabait ka, hayop ka. Kaya pala kayo tawa na kaibigan mo mukhang manikang binuo ay dahil sa kung ano-ano kinakwento niyo sa iba. Matalim at namumula ang mga mata ni Ditas. Kitang-kita niya ang saya ng kapitbahay niyang sina Elma. Kitang-kita niya na si Elma ay inaalagaan at nilalambing ng asawa. Ito'y masaya. Habang siya naman ay pinagtatawanan ng karamihan dahil lamang sa naging kahilingan niya kahapon. Para naman sa bakasyon. Kung ano-ano na mga pinagsasabi ninyo. Sige, magsaya kayo ngayon. Tingnan natin kung makakangiti pa kayo sa mga susunod na araw. Patuloy ang pagtulo ng luha ni Ditas. Ngunit sa pagkakataong ito, ay nakangiti na siya. Unti-unti niyang iniwan ang siwang ng kanyang bahay at dahan-dahang pumasok sa kanyang kwarto. May isang lumang baol sa ilalim ng kanyang kama. Matagal na niya itong hindi binubuksan. Ang huli nito ay noong araw na nalaman niya na may ibang babae ang asawa niya. Ang baul na ito ay pag-aari ng kanyang lola na kilala noon sa probinsya bilang isang taong may kakaibang kakayahan. Sa wakas, ito na ang sagot sa lahat ng problema ko. Mula ngayon ay kukunin ko ang saya ninyo. Ipapakita ko kung ano tunay na itsura ng kasiyahan abang may ibang tao kayo sinasaktan. Ito na ang lumang libro, mga tuyong dahon, at ang mga kakaibang bote na may lamang malalapot na likido. Ito ang aklat ng aking mga ninuno. Ito ang gagamitin ko para lumika ng malakas at kakaibang barang. Umanda kayo, Elma. Tapos na ang mga maliligaya ninyong araw. Pumunta si Dita sa kanyang sariling bakuran sa likod ng bahay. Wala itong ilaw at puro matataas na damo lamang ang makikita. Kumuha siya ng isang maliit na paso at inilagay ang lupang kinuha niya kina Elma.
Kumuha siya ng isang tuyong buto ng baging mula sa baul ng kanyang lola. Ibinaon niya ang buto sa lupa. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang matalim na kutsilyo mula sa kusina. Huminga siya ng malalim. Tumingin sa kalangitan na walang bituin at hiniwa ang kanyang palad. Tumulo ang madilim at mapulang dugo sa ibabaw ng lupa. Habang pumapatak ang kanyang dugo, nagsisimula siyang bumulong ng mga hindi maintindiang salita na nakasulat sa lumang aklat. Ang kanyang boses ay tila umaalingaw sa hangin kahit mahina lang ang kanyang pagbigkas. Ang mga salitang ito ay puno ng galit, inggit at pagnanasang makasakit. Kunin ang saya! Kunin ang tawa! Ibigay sa akin ang lahat ng ligaya! O baging na itim! Gumapang ka at manira! Isang nakakakilabot na bagay ang nangyari. Pagpatak ng huling patak ng kanyang dugo ay biglang umusok ang lupa sa paso. Umamoy ang isang napakasangsang na amoy na parang nabubulok na karne. Mula sa lupa ay isang maliit na luntiang usbong ang lumabas. Mabilis itong tumaas at nagkaroon ng mga dahon. Sa loob lamang ng ilang minuto, naging isang magandang halamang baging ito. Ang mga dahon nito ay makintab na kulay berde at may maliliit na pulang bulaklak na napakabango. Kung titingnan ito ng ordinaryong tao, isa itong perpekto at pambihirang halaman. Ngunit sa ilalim ng ganda nito ay may nakatagong matinding lason ng inggit. Hinaplos ni Ditas ang halaman at kinausap. Perpekto! Napakaganda mo! Ikaw ang ireregalo ko kay Elma. Regalong sisira sa buhay nila. Kinaumaga ay maagang nagising si Elma para magdilig ng kanyang mga halaman sa harapan ng bahay. Umaawit pa siya habang hawak ang hose ng tubig. Napakaganda ng araw. Maliwalas ang langit at malamig ang hangin. Lumabas din si Leo para maglinis ng kanilang garahe habang si Kiko ay nasa loob pa at naghahanda para sa eskwelahan. Dumaan ulit si Mang Tonyo. Bit-bit ang kanyang mga gamit sa paghahardin. Tumigil siya saglit sa tapat ng gate ni na Elma para makipag-usap. Oh, magandang umaga, Elma! Ang sisigla ng mga halaman mo ngayon ah! Nako, magandang umaga rin ho, Mang Tonyo. Oo nga eh, alam nyo, inaalagaan ko kasi sila na mabuti. Ah, ganyan talaga kapag puno ng pagmamahal ang nag-aalaga. Lilitaw ang ganda ng halaman. Kaya nga ho, mas lalong gumaganda yung asawa ko, Mang Tonyo. Punong-puno kasi ng pagmamahal yan galing sa akin. Ay nako, Leo. Alam mo kung ako sa'yo, magsimula ka na maglinis dyan. Nagtawanan silang tatlo. Sa gitna ng kanilang tawanan ay nakita nilang naglalakad palapit si Ditas. Nakasuot siya ng maayos na damit. Isang bagay na hindi niya madalas gawin. Hawak niya sa kanyang dalawang kamay ang paso na naglalaman ng barang baging. Ang mga pulang bulaklak nito ay tila kumikinang sa sikat ng araw. Oh, aba, ang ganda na kayo si Ditas ngayon ah. Ang ganda rin ng ngiti. Narinig ata ang biro ko sa inyo, Elma. Ah, kaya talaga, Mang Tonyo. Baka maganda lang talaga ang gising ni Ditas. Magandang umaga, Ditas. Napadaan ka. Pasok ka na muna sa loob. Ah, hindi na, Elma. Saglit lang ako. Ano yan, Aling Ditas? Halaman? Oo, nag-ayos kasi ako ng mga gamit sa loob. Nakita ko tong baging. Naisip ko na bagay ito sa maganda ninyong bahay. Gusto kong ibigay ito bilang tanda ng ating mabuting pagkakaibigan. Lumapit si Elma at tiningnan ang halaman. Namanga siya sa ganda na makintab na dahon at mapupulang bulaklak nito. Oh, wow! Ang ganda naman ng halaman na to, Ditas. Anong pangalan nito? Ah, yan. Yan ay isang espesyal na baging, Elma. Para yan sa panghabang buhay ninyong kaligayahan. Nako, maraming salamat dito, Aling Ditas. Ilalagay ko to sa gilid ng bintana namin sa kwarto para laging nasisikatan ng araw. Magandang ideya yan, Leo. Siguradong mabilis siyang gagapang at yayabong dyan.
Ngunit habang tinitingnan ni Mang Tonyo ang halaman, ay napakunot ang kanyang noo. Bilang isang matagalang hardinero, pamilyar siya sa halos lahat ng uri ng halaman sa kanilang lugar. Pero ang halamang dala ni Ditas ay bago sa kanyang paningin. May kakaibang amoy ang mga bulaklak nito na medyo matapang at hindi natural. Lumapit si Mang Tonyo at sinuri ang mga dahon. Aba, kakaibang baging na to, Ditas. Saan mo ba naman to nakuha? Parang hindi yata maganda ang tubo na ugat niya. Ano ka ba? Binigay lang yan sa akin ng isang malayo kamag-anak, Mang Tonyo. Maganda naman siya kaya ibinibigay ko na ngayon kay Elma. Elma, mag-ingat ka sa mga halamang hindi mo kilala ang pangalan. May mga halaman na mabilis kumalat at nakakasira ng dingding kapag gumagapang na. Mag-ukay mag-ilala, Mang Tonyo. Babantayan ko itong mabuti at puputulin ko agad kapag humaba na. Oo nga, Mang Tonyo. Sayang naman kasi yung ganda kung itatago lang natin. Tinignan ni Dita si Mang Tonyo na matalim. Hindi niya gusto ang panghihimasok na matanda. Ngunit mabilis din niyang ibinalik ang peking ngiti sa kanyang muka at nagpaalam na sa mag-asawa. O siya, sige. Maiwan ko na kayo ha. Sana'y alagaan niyo na mabuti ang regalo ko. Maraming salamat talaga dito, Ditas. Kapag nagluto ako ng merienda mamaya, dadalhan kita sa bahay ninyo. Naku, walang anuman. Maraming salamat din. Tumalikod si Ditas at naglakad pabalik sa kanyang madilim na bahay. Pagpasok niya sa loob at pagsara ng pinto, napalitan ng isang malaking halakhak ang kanyang peking ngiti. Tagumpay ang kanyang plano. Pinasok na ng sumpa ang bahay ni na Elma. Mula ngayon ay mag-iiba ng ihip ng hangin sa kabilang kalsada. Binuhat ni Leo ang paso at ipinatong ito sa isang sementadong harang sa labas ng bintana ng kanilang kwarto. Ang bintanang ito ay eksakto na nakaharap sa kama nilang mag-asawa. Nakangiti pa si Leo habang inaayos ang mga dahon nito. Naiwan naman si Mang Tonyo sa labas. Nakatingin pa rin siya sa halamang baging na nakapatong sa bintana. May nararamdaman siyang bigat sa kanyang dibdib. Habang umiihip ang hangin, ang mga dahon ng baging ay tila kumakaway. Ngunit sa halip na magdala ng preskong hangin, isang mainit at nakakapasong hangin ang umihip sa paligid ng bahay. Umiling si Mang Tonyo at nagpatuloy sa paglalakad at umaasang nagkakamali lang siya sa kanyang hinala. Pagsapit ng hapon, nag-uumpisa na mag-iba ang pakiramdam sa loob ng bahay ni na Elma. Habang napupunas ng sahig si Elma, bigla siya nakaramdam ng matinding pagod at sakit ng ulo. Hindi niya ito pinansin dahil iniisip niyang baka napagod lang siya sa mga gawaing bahay. Si Leo naman, nakalalabas lang mula sa kanyang trabaho bilang kargador, ay umuwi na may dalang mainit na ulo. Dati-rati, gaano man siya kapagod ay palagi siya nakangiti pag-uwi. Ngunit ngayon, pagpasok niya ng pinto, ibinagsak niya na malakas yun kasama ang kanyang bag sa sofa. Ay, Elma, nasa na ba yung malamig na tubig? Grabe, pambihira, napakainit sa labas. Andun lang yung sa rep, kunin mo na lang. Naglilinis pa ako ng sahig eh. Ay nako, lagi na lang akong pagod galing sa trabaho. Tapos ganyan ka pa, hindi mo man lang ako masikaso ko agad. Ano ba sinasabi mo? Huy, ano ka ba, buong maghapon ako naglilinis at naglalaba dito ha? Ay nako, alam mo wala ka nang iintindihan pagdating sa hirap ko sa labas. Napatigil si Elma sa pagpupunas ng sahig at gulat na napatingin sa asawa. Ito ang unang pagkakataon na nagtaas ng boses si Leo sa kanya. Hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling ang bigla ang galit ni Leo. Dati naman ay nauunawaan nilang isa't isa. Ngayon ay parang may pader na bigla ang naitayo sa pagitan nila. Kumuha si Leo ng tubig, uminom ng mabilis at padabog na pumasok sa kanilang kwarto. Naiwan nakatayo si Elmas. Nandun siya sa may sala. May luwang namumuo sa kanyang mga mata. Hindi niya alam na habang nag-aaway sila, ang halamang baging sa labas ng kanilang bintana ay mabilis nang humahaba. Ang mga dahon nito ay mas lalong kuminang at ang mga ugat nito ay dahan-dahang gumagapang sa pader. Palapit ng palapit sa siwang ng kanilang bintana.
Ang sumpa ay nagsisimula ng kumilos. Ang ligaya sa loob ng bahay ay unti-unti nang nananakaw at ito ay nagsisimula pa lamang sa isang simpleng pagtatalo na magdudulot ng isang malaking bangungot sa kanilang perpektong pamilya. Ay, ano ba? Bakit palagi ka nalang galit pag uwi mo? May ginagawa ba akong masama? O, ibig sabihin, ano ba nagawa akong masama sa'yo? Ay, wala. Nakakapagod dun talaga kayo. Pagod na ako intindihin kayo. Alam mo, minsan, gusto ko na lang na huwag na umuwi rito. Alam mo, wala akong pakialam. Basta sabihin mo sa akin yung totoo. Layo umamin ka nga. May iba ka na ba? Ayan, ganyan. Diyan ka magaling eh, yung maghinala. Siguro ganyan yung gawain mo, kaya alam na alam mo. Ako? Alam mong hindi ko kayang gawin yung iniisip mo. Ah, ganun. So ako, kaya ko. Ano mo ba? Bakit ka ba nagkakaganyan? Eh, hindi ka naman dati ganyan ah. Ano ba nangyayari sa'yo? Nakakasawa na kasi. Nakakasawa ka. Ang boring-boring mong kasama. Tingin mo ba ganyan lang kadali yung buhay natin, ha? Nahihirapan na ako, Elma. Nahihirapan na ako pagtiisan to buhay na to kasama ka. Mabilis na lumipas ang isang linggo. Ngunit para sa pamilya ni Elma, pakiramdam nila ay tila isang buong taon na silang nabubuhay sa loob ng isang madilim at malamig na kulungan. Ang magandang bahay na dati ay punong-puno ng halakhak, kantahan at kwentuhan, ngayon ay nababalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang hangin sa loob ng kanilang tahanan ay naging mabigat at palaging may tensyon. Ngunit ang pinakakapansin-pansin na pagbabago ay wala sa loob ng bahay, kundi sa labas ng kanilang bintana. Ang halamang baging na inregalo ni Ditas ay hindi na lamang isang simpleng paso. Sa loob lamang ng 7 araw, gumapang ito ng napakabilis na parang may sariling pag-iisip. Binalot nito ang buong bakal na rehas ng bintana sa kwarto ng mag-asawa. Ang mga dahon nito ay naging mas madilim, kasing kulay ng lumot sa sementeryo at ang mga baging nito ay tila mga mahahaba at berdeng ahas na mahigpit na nakapulupot sa semento. Tinakpan ng halaman ng sikat ng araw, dahilan upang maging laging madilim at malamig ang kwarto ni na Elma at Leo kahit tanghaling tapat. Nagsimula ito sa maliit na pagtatalo. Naiinis si Leo kung bakit medyo maalat ang ulam. Naiinis si Elma kung bakit hindi inaayos ni Leo ang kanyang mga sapatos. Ngunit ang mga maliliit na tampuhang ito ay mabilis na nauuwi sa malaking away na walang katuturan. Nawala ng pasensya si Leo. Ang lalaking palaging naglalambing at yumayakap sa kanyang asawa ay bigla na lamang naging malamig, bugnutin at laging iniiwasan ang asawa. Ay, pambihira. Ano ba namang ulam to? Paulit-ulit na lang. Wala ka na bang ibang maisip na iluto, ha? Eh ano ba? Yan lang yung kasya sa budget na iniwan mo kaninang umaga eh. Alam mo kung saan na nag-uuwi ka ng sapat, eh di nakakapagluto ako na masarap. Ah, ganon, ha? Ako pa ngayon yung kulang. Ako na nga to nagpapakamatay sa trabaho para sa inyo eh. Alam mo, ikaw wala ka ng ibang ginagawa kundi yung tumambay lang dito sa bahay. Umawat bigla si Kiko sa kanyang mga magulang. Masarap naman kasi yung pagkain pero galit pa rin ang kanyang ama. Alam mo ikaw, Kiko, pumasok ka doon sa kwarto mo at huwag kang makialam dito. Kung ayaw mo, ikaw yung mapagbuntunan ko. Hoy, ikaw Leo ha! Huwag mong sinisigaw-sigawan yung anak ko. Ano ba talaga nangyayari sa'yo ha? Nababaliw ka na ba? Ha? Nababaliw? Nung nakaraan, ang sabi mo may ibang babae ako. Ngayon naman nababaliw? Ano ba? Ganyan ba ka bobo yung tingin mo sa akin na, Elma? Mahalis mo ba kasi sa akin na mag-isip ng ganito? Hindi ka naman kasi dating ganyan. Ay nako, ewan ko sa'yo. Palibasa hindi nyo alam yung hirap na pinagdaraanan ko araw-araw. Padabog na tumayo si Leo mula sa pagkainan. Itinulak niya ang kanyang silya hanggang sa tumumbay ito sa sahig. Kinuha niya ang kanyang jacket at walang pasabing lumabas ng bahay. Ibinagsak ang pintuan ng napakalakas, dahilan upang mayanig ang buong sala. Naiwan si Elma na nakatayo. Nanginginig ang buong katawan habang unti-unting bumabagsak ang kanyang mga luha.
Napasalampak naman si Elma sa sahig at napahagulgol. Ang kanyang puso ay parang pinipiga. Wala siyang maisip na dahilan kung bakit nagkakaganito ang kanyang pamilya. Sinubukan niya maging perpektong asawa pero bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalayo ang loob ni Leo sa kanya. Ang orihinal na puno ng baging na itinanim ni Ditas ay nakakonekta sa halaman nila Elma sa pamamagitan ng mga hindi nakikitang ugat sa ilalim ng lupa. Sa bawat pagpatak ng luha ni Elma, sa bawat higpi at sa bawat paghinagpis nito sa loob ng kanilang bahay, ang baging sa bakuran ni Ditas ay biglang gumagalaw. Ang mga sanga nito ay tila humihinga. Unti-unti, mula sa mga berdeng dahon nito, may umuusbong na maliliit, matatamis at mapupulang prutas. Hugis ito ng maliliit na puso, kasing pula ng sariwang dugo, at may amoy na napakabango at kaakit-akit. Lumabas si Ditas mula sa likod ng kanyang bahay at nakasuot siya ng lumang duster. At ang kanyang muka ay may mga malalalim na kulubot dahil sa katandaan at pighati. Ngunit na makita niya mga mapupulang prutas sa kanyang baging, isang napakalaking ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Naririnig niya ang mga iyak ni Elma mula sa kabilang kalsada at yun ang pinakamasarap na musika para sa kanyang pandinig. Umiyak ka lang, Elma. Iiyak mo ang lahat ng saya ninyo. Akin na ngayon ang pagmamahal na ipinagdamot mo sa akin. Pumita si Ditas ng isang pulang prutas at walang pag-aalinlangan na kinagat ito. Pagsabog ng kata sa kanyang bibig, napapikit siya sa sobrang sarap. Napakatamis nito. Lasang pulot na hinaluan ng sariwang gatas. Ngunit ang tunay na hiwaga ay nangyari pagkatapos niyang lunukin ang bunga. Biglang nakaramdam si Ditas sa matinding init na dumadaloy mula sa kanyang lalamunan papunta sa kanyang buong katawan. Ang kanyang kubang likod ay unti-unting umunat at tumawid. Ang kanyang mga kamay na puno ng kulubot at ugat ay dahan-dahang kuminis at naging banat. Ang kanyang buhok na tadtad ng puti ay nag-umpisang mangitim at kumapal. Bumalik sa sigla ng kanyang kabataan. Kumuha pa siya ng 3 prutas at kinain ito na mabilis. Sakim na sakim sa kapangyarihang ibinibigay nito. Sa bawat kagat ni Ditas sa bunga ng baging, isang paraiso ng kaligayahan at sigla ni Elma ang tuluyang nananakaw. Ayos! Aba, pili ko bumata ako. Nawala sakit ang tuhod ko. Nawala rin ang ibang kulubot sa mukha ko. Aba, parang bumata ko na 20 years Tumawa siya ng malakas. Isang alakhak na punong-puno ng kasamaan habang pinapanood niya ang pagdami ng mga bunga sa kanyang puno. Ang sumpang ginawa niya ay perpekto. Sinisip-sip nito ang mismong kaluluwa ng pamilya sa tapat. Kinabukasan, lumabas si Dita sa kanyang gate para bumili ng pandesal. Ibang-iba na ang kanyang itsura. Nakasuot siya ng isang magandang pulang bestida. Nakalugay ang kanyang itim na buhok at may pulang lipstick sa kanyang labi. Ang kanyang paglalakad ay hindi na mabagal, kundi puno ito ng kumpiyansa at sigla. Eksakto naman na nagwawalis si Mang Tonyo. Napahinto matanda sa pagwawalis na makita niyang dumaan ang kapitbahay. Halos malaglag ang panga ni Mang Tonyo sa sobrang gulat. Kinusot pa niya ang kanyang mga mata para makasiguradong hindi siya namamalikmata. Teka. Diyos ko. Ditas! Aba, ikaw ba yan? Bakit parang bumata ka na 20 taon? Magandang umaga, Mang Tonyo. Maganda lang talaga siguro ang gising ko ngayon na wala ang mga rayuma ko. Aba, sigurado ka ba? Apo na halos hindi ka makalakad ng tuwid. Ano naman yung ginamit mo sa mukha mo? Wala akong ginamit. Sadyang bumabalik lang ang sigla ko kapag nakikita ko maayos ang takbo ng paligid. O siya, mauna na ako. Bibili muna ako ng almusal. Naglakad palayo si Ditas na tila isang dalaga. Kumikendeng-kendeng pa at nakangiti sa mga dumadaan. Naiwan naman si Mang Tonyo na nagkakamot ng ulo at puno ng matinding pagtataka. Pagkatapos niyang tingnan si Ditas, napadako ang kanyang paningin
sa bahay ni na Elma. Ibang-iba ang senaryo doon. Ang bahay ay mukhang malungkot at madilim. Napansin agad ni Mang Tonyo ang halamang baging sa bintana ni Elma. Nakakakilabot ang naging itsura nito. Ang mga baging ay parang may mga galamay ng pugita na nakakapit sa buong dingding ng kwarto at paakyat sa bubong. Masyado itong mabilis lumaki para sa isang ordinaryong halaman. Lalong kinabahan ng matanda nang lumabas si Elma para magtapon ng basura. Namutla si Elma. Ang kanyang mga mata ay namamaga at nangingitim ang ilalim dahil sa kakaiyak at kawalan ng tulog. Ang kanyang buhok ay magulo at parang pumayat siya ng gusto sa loob ng ilang araw. Wala nang masayang ngiti nito na bumabati sa kanya tuwing umaga. Oh, Elma! Anak ng... Teka, ayos ka lang ba? Bakit ganyan? Mukhang may sakit ka. Ayos lang ako, Mang Tonyo. Napuyat lang po ako kagabi. Hindi pa ako kasi umuwi si Leo. Ano hindi umuwi? Teka, may problema ba kayo ng asawa mo? Hindi ko ho alam eh. Bigla na lang ho siyang nag-iba. Palagi siyang galit. Wala naman ho akong ginagawang masama. Nako, Elma. Isa lang ang masasabi ko sa'yo. Mag-iingat ka dahil pakiramdam ko may mali sa halamang ibinigay sa'yo ni Ditas. Tingnan mo, balot na balot ng bintana nyo. Ano, ipapaputol ko na ba yan? Ay naku, wag ho, Mang Tonyo. Halaman lang naman ho yan. May mas malaki po kong problema kaysa sa mga dahon na yan. Sige na ho, papasok na po ako. Bumalik si Elma sa loob nang walang kagana-gana. Hindi na pinansin ni Elma ang babala ni Mang Tonyo dahil masyado nang nakain ang kanyang isip ng mga problema sa asawa. Iyon nga ang eksaktong disenyo ng barang baging. Lilituhin nito ang isip ng biktima at uubusin ng lakas nito sa pag-iyak upang hindi nito mapansin ang tunay na dahilan ng kanilang pagdurusa. Pagdating ng gabi, umuwi si Leo na lasing. Nagising si Elma dahil sa ingay ng pagkabagsak ng upuan sa sala. Mabilis siyang bumangon mula sa kama at pinuntahan ng asawa. Nakita niya si Leo na nakaupo sa sahig. Amoy alak at magulo ang buhok. Hoy, Leo! Saan ka ba nanggaling? Alam mo ba, buong araw at gabi ako naghihintay sa'yo? Tinatawagan kita pero nakapatay yung cellphone mo. Ay no, pwede ba, Elma? Huwag mo akong bubulyawan. Uminom lang ako sa may mga kaibigan ko, tsaka kailangan ko na magpahinga. Gusto ko magpahinga. Alam mo, nasasakal na ako talaga sa bahay na to. Anong nakakasakal? Binibigay ko ang lahat para sa inyo ni Kiko. Alam mo, hindi ko na talaga maintindihan kung bakit bigla ka na lang naging ganyan. Ikaw nga, Leo, magsabi ka nga sa akin. May iba ka na ba talagang babae? Ano ka ba? Wala akong babae! Ikaw yung problema eh. Ang bigat-bigat ng pakiramdam ko tuwing nakikita ko yung pagmumukha mo. Pagmumukha ko pa talaga, ah. Bakit? Kaninong mukha ba yung nagpapagaan ng pakiramdam mo? Putik naman o leche. Alam mo, puro ka nalang babae. Palibasa kayong babae, hindi nyo kaya ang buhay ninyo kung wala kami mga lalaki. Dapat sa inyo, alam nyo, hinihiwalayan kayo ng matuto. Hindi yung lagi nila kayo umaasa sa mga asawa nyo. Alam mo, Leo, hindi ko na gusto yung patutunguhan ng usapan na to. Talaga? Hindi ko na gustong buhay na to. Alam mo, mabuti pa, Elma. Maghiwalay na lang tayo. Para itong isang malaking bloke ng semento na ibinagsak sa dibdib ni Elma. Maghiwalay? Leo, ano ba? Nangako tayo sa harap ng altar na mamahalin mo ko habang buhay. Tapos ngayon ano? Itatapon mo na lang lahat ng iyon? Natahimik na lamang si Leo sa kanyang nasabi. 15 taon, Leo! 15 years! Ano, itatapon mo lang dahil pagod ka na? Umatras si Elma habang patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. Tumayo si Leo. Pumasok sa kwarto ni Kiko at doon nagpa siya na matulog. Iniwan ang kanyang asawa na nag-iisa sa sala.
Ang kwarto nila ay madilim na madilim dahil nakaharang ng makapal na baging sa bintana. Humiga siya sa kama at niyakap ang kanyang sarili. Ramdam niyang napakatinding lamig. Humihikbi siya ng malakas at sa bawat tunog ng kanyang pag-iyak ay tila hinihigop ng mga dahon ang mga ito palabas ng bintana. Kung meron man siyang kakaibang naririnig sa labas na malakas na pag-ihip ng hangin, iyon ay ang mahinang kaluskos ng mga ugat at sanga na tila ba natutuwa at nagdiriwang sa kanyang kalungkutan. At sa kabilang bahay naman, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ay gising na gising si Ditas. Nakaupo siya sa kanyang bakuran. Puno ng ngiti habang sakim na kinakain ang napakaraming bagong sibol na pulang prutas mula sa kanyang baging. Kumikislap ang kanyang mga mata at lalong kuminis ang kanyang balat. Para naging isang diwata siya. Hinihigop ang huling patak ng pag-ibig at pag-asa mula sa kabilang bahay. Nabubuhayan siya sa pagdurusa ni Elma at hindi niya planong tumigil hanggat hindi nasisira ng tuluyan ang perpektong pamilya na kinaiinggitan niya ng lubos. Naririnig mo ba yun, Elma? Bakit ganun? Parang, ano ba yun? Parang may humihinga sa ilalim ng kama. Wala naman ako naririnig, ano ba? Matulog ka na nga. Guni-guni mo lang yan eh. Hindi ako pwede magkamali. Pakiramdaman mo, may gumagalaw sa dilim. Pakiramdaman mo. Ano ba to? Teka, pakiramdam ko may malamig na nakakapit sa binti ko. Ano ba, pwede ba? Huwag mo akong guluhin. Pagod na pagod ako. Ano ba? Nung pinapagod-pagod mo, nasa bahay ka lang naman maghapon. Leo, pwede ba? Huwag ka na magsimula ngayon, please. Matulog ka na. Lumipas pa ang ilang araw at tuluyan ng binalot ng kadiliman ng tahanan ni na Elma. Ang bahay na dati ay kilala sa pagiging maaliwalas at masaya. Ngayon, tila isa itong abandonadong gusali. Wala nang amoy ng masarap na ulam. Wala nang tunog ng radyo tuwing umaga. Ang tanging maririnig sa loob ay ang mabibigat na yabag. Mga buntong hininga at ang malamig na pag-iwas na mag-asawa sa isa't isa. Ang alamang baging sa labas ng kanilang kwarto ay tuluyan ng tinakpan ang buong bintana. Ang mga dahon nito ay siksik na siksik. Kaya kahit tirik ang araw sa labas, kailangan nilang buksan ang ilaw sa loob ng kwarto dahil sa sobrang dilim. Ang pinaka-naapektuhan sa lahat ng nangyayari ay si Kiko. Ang dating masigla at matalinong bata ay naging tahimik at laging nakayuko. Bumagsak siya sa 2 exam niya. Hindi na siya nakapag-aral na maayos dahil tuwing gabi ay naririnig niya ang pagtatalo ng kanyang mga magulang. Isang hapon, nakaupo si Kiko sa labas ng kanilang gate, umiiyak habang hawak ang kanyang test paper na may pulang marka. Sakto naman na nagwawali si Mang Tonyo sa kalsada na makita na matanda ang umiiyak na bata. Agad itong lumapit at tumabi sa kanya. Oh, Kiko, bakit ka umiiyak? Bakit nandito ka sa labas? Teka, huwag mo sabihin na may umaway sa eskwelahan. Hindi ho. Bumagsak ko ako tsaka hindi ko po alam kung paano ko sasabihin kina mama at papa. Eh nako, bumagsak ka sa exam mo. Huwag ka matakot, maiintindihan ka nila. May pinagdadaanan lang sa ngayon yung mga magulang mo. Alam mo, nagbago na nga sila eh. At napapansin ko na palagi nila sila nag-aaway tuwing dumadaan ako. Teka, kailan pa ba nagsimulang mag-aaway na madalas yung mga magulang mo, Kiko? Matagal na ba? Eh hindi naman ho. Nagsimula lang po yun noong nakaraang linggo. Noong araw na inuwi ni Papa yung halaman galing kay Aling Ditas. Ano? Nung nakaraang linggo? Eh, nandito pa nga ako noon sa bahay ninyo at magkakausap kami ng papa at mama mo. Kung ano mang okay sila noon. Eh, yun nga. Di ba tulad ng sinabi mo, nagbigay pa si Ditas ng halaman sa kanila. Teka, alam mo ba, Kiko? Pakiramdam ko talaga na may masamang palagay ako dun sa baging na yun. Hindi kasi yun parang simpleng baging lang. Bilang isang matagal ng hardinero at lumaki sa probinsya,
Nakarinig na siya ng mga kwento tungkol sa mga halamang ginagamit sa itim na mahika. Tumayo ang matanda at nagpa siyang pumasok sa loob ng bakuran ni na Elma upang kausapin si Leo na noon ay nag-aayos ng kanyang motor sa garahe. Leo. Halika nga rito sandali. Pwede ba na mag-usap tayo? Pausapan natin yung tungkol sa pamilya mo. Ay naku, alam mo Mang Tonyo, wala akong panahon na makipagkwentuhan. Marami akong ginagawa. Leo, makinig ka sa akin. May mali sa halamang nasa bintana ninyo. Napansin mo ba na mula nung inilagay mo yan dyan, nagbago na yung takbo ng buhay ninyo? Ano na namang kinalaman ng halaman na yan sa mga problema ko? Yung problema ko yung sa asawa ko. Tsaka alam nyo, huwag nyo akong paniwalain dyan sa mga pamahiin nyo. Hindi ito pamahiin, Leo. Tingnan mo ay itsura mo. Namumutla ka at nangangalumata ka. At ang kwarto ninyo, amoy nabubulok na lupa. Alam mo kung ako sa'yo, ipapaputol ko na yung baging na yan. Alam mo, ikaw Mang Tonyo, huwag kang makikialam sa buhay ko. Halaman lang yan eh. Ang problema ko yung asawa ko. Yung asawa ko na wala nang ibang ginawa kundi magreklamo. Pwede ba umalis na nga kayo rito? Dahil sa matinding galit ni Leo, napilitang umurong si Mang Tonyo. Hindi niya pwedeng pilitin ng taong sarado ang isip. Umuwi na lamang ang matanda, ngunit ipinangako niya sa sarili na babantayan niya ang pamilya. Sa kabilang kalsada, ang sitwasyon ni Ditas ay malayong-malayo sa pagdurusa ni Elma. Mula na magbunga ang baging na maliliit at mapupulang prutas, hindi na tumigil si Ditas sa pagkain nito araw-araw. Araw-araw siyang pumipitas at kumakain. At ang epekto nito ay parang isang himala sa kanyang katawan. Wala na makakilala sa kanya. Ang dating kuba at kulubot na matanda ay tuluyan na naging isang maganda at makinis na babae. Dumami pa ang mga bunga sa kanyang bakuran dahil sa walang tigil na pag-iyak ni Emma. Napakasarap na prutas na to. Lasang tagumpay. Lasang kaligayahan na hindi ko man lang naranasan. Kumuha siya ng isa pang prutas at kinagat ito. Habang inuuya niya ang matamis na laman nito, naramdaman niya mas lalong paglakas ng kanyang katawan. Naririnig niya ang sigaw ni Leo mula sa kabilang bahay at para itong isang masiyang kanta sa kanyang pandinig. Binubuhay niya ang inggit at pagdurusa ng iba. Ngunit ang hindi alam ni Ditas, ang sumpa ng barang baging ay hindi lamang gumagana sa labas. Kapag ang puot sa loob ng bahay ay umabot na sa sukdulan, ang halaman ay magsisimula na manghingi na masigit pa sa emosyon. Magsisimula na itong manipsip ng pisikal na buhay. Sumapit ang gabi, malamig ang ihip ng hangin at walang bituin sa langit. At dahil sa pagod mula sa trabaho at sa bigat ng pakiramdam, nagpa siya si Leo na matulog nilang sa kanilang kwarto. Magkalayo sila ni Elma sa malaking kama. Nakatalikod sila sa isa't isa. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig sa loob ng madilim na kwarto ay ang tahimik na pag-ikot ng electric fan. Nakatulog si Leo. Ngunit ang kanyang panaginip ay isang nakakakilabot na bangungot. Napanaginipan niya ang araw ng kanilang kasal ni Elma. Nakangiti sila, masayang-masaya at nakasuot ng kulay puti. Ngunit biglang ang ngiti ni Elma sa panaginip ay natunaw. Naging itim ang puting damit nito at ang paligid nila ay binalot ng mga makakapal na baging na merong mga tinik. Nakita ni Leo ang kanyang panaginip na may malaking linta na sumisip-sip sa kanyang dibdib. Kinukuha ang kanyang masasayang alaala at iniiwan lamang ang puro galit at inis. Diyos ko po! Biglang nagising si Leo. Humahango siya at pawis na pawis. Madilim ang buong kwarto. Patay ang ilaw at walang kahit anong liwanag mula sa labas dahil sa makapal na dahon sa bintana. Tumingin siya sa orasan na umiilaw sa gilid ng mesa. 3:00 na madaling araw. Kukusitin sana ni Leo ang kanyang mga mata nang bigla siyang makarinig ng kakaibang tunog. Teka, ano yun?
Parang Tunog ito ng isang bagay na kumakaluskos sa sahig. Akala niyong una ay pusa lamang na nakapasok sa loob ng kwarto o di kaya'y daga. Ngunit kasunod ng kaluskos ay isang mabigat na tunog. Parang may isang leon. Malaking hayop na humihinga sa ilalim ng kama. Teka, ano ba yun? Bakit parang may malaking hayop? Kinalabit ni Leo si Elma at bumulong. Uy, Elma! Elma! Naririnig mo ba yun? Pakinggan mo mabuti. Parang may humihinga sa ilalim ng kama. Ano ba, Leo? Matulog ka nga. Wala naman ako naririnig eh. Ano ba? Guni-guni mo lang yan. Hindi, Elma. May gumagalaw sa dilim. Pakiramdam ko may malamig na nakakapit sa binti ko. Nakaramdam si Leo ng isang bagay na magaspang, malamig at basa na gumagapang mula sa kanya. Sinubukan niya itong sipain, pero mas lalo itong humigpit. Naramdaman niya ang isang pino at matulis na tusok sa kanyang balat, parang karayom na ibinaon sa kanyang laman. Aray! Grabe! Ano yun? May kumagat sa akin! Bumangon agad si Leo. Kinuha ang kanyang cellphone mula sa mesa at binuksan ang flashlight nito. Itinapat niya ang ilaw sa kanyang binti at muntik na siyang himatayin sa kanyang nakita. Hindi ito ahas at hindi rin ito kumot. Isa ito makapal at itim na ugat ng halaman. Nakapulupot ito sa kanyang binti na parang lubid. At ang pinaka-nakakatakot sa lahat, ang dulo ng ugat ay may maliliit na tila bibig. At sa loob ng bibig na yon ay may mga matutulis na karayom na nakabaon mismo sa balat ni Leo. Nakita niyang bahagyang pumipintig ang ugat na parang umiinom. Sumisip-sip ito ng kanyang dugo at enerhiya. At sa tuwing pumipintig ang ugat ay nakakaramdam si Leo ng pagkahilo. Kasabay ng pagkahilo ay ang unti-unting pagkawala ng kanyang mga masasayang alaala kasama si Elma, na agad na pinapalitan ng matinding inis at galit. Doon niya napagtanto ang lahat. Ang halaman, ang dahilan kung bakit siya nagbago. Ang halaman, ang kumakain ng kanilang kaligayahan. Mabilis na inalis ni Leo ang ugat. Mahigpit ang kapit nito pero pilit niya itong hinila. Nang matanggal ang karayo mula sa kanyang laman, tumulo ang dugo niya at napadaing siya sa sakit. Itinapat niya ang flashlight ng cellphone sa gilid ng kama at dahan-dahan na sumilip sa ilalim. Wisit ka! Ano ka ba? Ano ka bang leche ka? Ang nakita niya sa ilalim ng kama ay isang eksenang hindi niya makakalimutan habang siya'y nabubuhay. Ang sementadong sahig ng kanilang kwarto ay basag-basag. Mula sa mga bitak ng semento, lumabas ang napakaraming may itim at makakapal na ugat. Daan-daang ugat ang magkakabuhol, gumagapang na parang mga buhay na bulate. Ang mga ugat na ito ay konektado sa baging na nasa labas ng bintana. Pumasok sa loob ng pader at tumagos sa sahig nila. Ngunit ang mas nakakapanindig balahibo ay nang itapat niya ang ilaw sa gawin ni Elma. May 3 malalaking itim na ugat na nakapulupot sa parehong binti ng kanyang asawa. Ang mga karayom ng ugat ay malalalim na nakabaon sa balat ni Elma. Kumpara kay Leo na mabilis uminit ang ulo, si Elma ang mas paboritong sipsipin ng halaman dahil sa labis nitong kalungkutan. Maputlang-maputla na si Elma. Halos kulay abo na ang balat nito. Mahina ng paghinga ng kanyang asawa. Tila ba nasa bingit na ito ng kamatayan at tuluyan ng inuubusan ng sigla. Ano nangyayari? Diyos ko po! Elma! Elma, gumising ka! Leo, inaantok pa ako. Ang lamig. Elma, gumising ka, pwede ba? Teka, huwag ka malikot. May nakapulupot sa paa mo. Ha? Ano bang sinasabi mo? Nang iminulat ni Elma ang kanyang mga mata at tumingin sa ilaw ng flashlight,
Nakita niya mga itim na ugat na gumagalaw sa kanyang binti. Dahil sa gulat, bigla siyang sumigaw at tinangkang sipain ng mga ito. Ah! Aray! Teka, ano yan? Bakit may nakatali sa paa ko? Ang sakit! Huwag ka malikot. Baging to. Yung halaman na nasa bintana natin. Buhay to. Tanggalin mo, Leo. Parang hinihigop niyo yung lakas ko. Dalian mo, tanggalin mo! Oh, sige. Sandali lang Huwag kang gumalaw. Leo, aray, ang sakit. Ano ba yan? Tinatanggal mo na ba? Lalong sumasakit. Ang higpit. Ang tibay ng baging na to. Teka nga kasi, huwag kang gumalaw. Nasasaktan na ako Diyos ko. Leo, ang sakit. Tulungan niyo po ako. Umiiyak si Elma ng malakas dahil sa tindi ng kirot. Naramdaman ni Leo na gumagalaw ang iba pang mga ugat sa ilalim ng kama. Parang mga ahas na nakaramdam ng banta at handa silang balutin ng tuluyan. Sandali. Diyan ka lang, Elma. Kukuha lang ako ng pumutol. Dalian mo, Leo! Tumakbo si Leo palabas ng kwarto, papunta sa kusina. Nanginginig ang buo niyang katawan sa takot pero mas nangingibabaw ang kagustuhan niyang iligtas ang kanyang asawa. Nabuksan niya ang pinto ng kabinet at kinuha ang pinakamalaki at pinakamatulis na lang itak. Ito ang ginagamit niya pambiyak ng buko at gawa sa mabigat na bakal at bagong hasa ito. Bumalik siya sa kwarto. Ang kwarto naman ay punong-puno na ng mga nakakasulasok na amoy ng asido at nabubulok na damo. Nakita niyang umakyat na sa ilan ang mga itim na ugat sa ibabaw ng kama. Pilit na ginagapang ang bewang ni Elma. Leo, bilisan mo! Hindi na ako makahinga! Humatras ka! Matras ka dali! Tatagain ko! Iniangat ni Leo ang mabigat na itak at buong lakas na tinaga ang pinakamalaking ugat na nakakabit sa sahig. Baon na baon ng bakal sa loob ng makapal na ugat. Naputol ito sa dalawa. Ngunit, imbis na tunog ng pagkaputol ng kahoy, isang napakalakas at matinis na ungol ang umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Hindi ito tunog ng isang halaman. Isa itong sigaw ng tao. Ang ungol ay nagmula mismo sa loob ng pinutol na ugat. Ano yun, Leo? Parang ungol lang sa babae. Anong klaseng halaman to? Bakit sumisigaw? Diyos ko, Leo! May lumalabas sa likid daw, tingnan mo! Dagta niya yata yan pero bakit naman ganun? Umuusok na yung sahig natin. Teka, tingnan mo umuusok yung bawat patak niya. Leo, grabe, napakabaho ng amoy niya. Sandali. Subukan mo na igalaw yung paa mo. Ayan, mukhang lumuluwag na yung kapit ng baging. Mabilis na hinila ni Elma ang kanyang sarili palayo sa paanan ng kama. Agad siyang niyakap ni Leo at inalalayan patayo. Ang binti ni Elma ay may maliliit na butas na dumudugo kung saan bumaon ang mga karayom ng baging. Leo, papatayin tayo ng halaman na yan. Sumisip-sip to ng dugo at saka lakas. Hindi ako papayag. Uubusin ko mga ugat na to. Sisirain ko ang halamang yan bago pa niya tayo mapatay. Sandali, lalabas ako. Puputulin ko yung puno ng baging na yan sa labas. Pumunta si Leo sa bintana. Ngunit laking gulat niya na makita niya ang galaw ng mga nakapulupot na halaman. Ang makapal na baging sa bakal ng bintana ay nagsimulang gumapang ng mabilis. Dahan-dahan itong isinara ang sarili nitong mga sanga at pilit na itinulak ang salamin ng bintana upang mabasag. Nais nitong pumasok sa loob. Nagwawala ang barang baging dahil nasugatan ito at hindi natuloy ang pagsipsip sa buhay ni na Elma. Tila nagalit ang sumpa. Ang mga ugat sa sahig ay nagsimulang humaba muli at gumapang ng mabilis patungo sa mag-asawa. Ang madilim at malamig na kwarto ay nag-iisang patibong na gawa sa libo-libong galamay ng itim na mahika. Kiko, huwag kang papasok dito. Lumabas ka ng bahay. Tumawag ka na tulong. Tumawag ka, tawagin mo si Mang Tonyo, dalian mo! Anak, sundin mo nilang yung sinasabi ng ama mo. Bilisan mo at hanapin mo si Mang Tonyo. Narinig ni Leo ang patakbo at umiiyak na boses ni Kiko palabas ng kanilang gate.
Alam niyang kailangan nilang lumabas. Ngunit hinarangan na ng mga makakapal na ugat ang pintuan ng kanilang kwarto. Ang lason mula sa pinutol na baging ay nagpapahina sa kanila. Kailangan nilang mag-isip ng paraan at kailangan nilang makita kung saan talaga nanggagaling ang pusod ng sumpang ito. Habang mariing nakahawak si Leo sa kanyang itak at habang nakakapit si Elma sa asawa, nalaman nila na ang regalong tinanggap nila ay hindi tanda ng pagkakaibigan, kundi isang hatid na kamatayan mula sa taong labis na naiinggit sa kanilang pagmamahalan. Hindi to ordinaryong halaman, Leo. Tignan mo kung saan papunta ang pinakamalaking ugat. Dumagos sa semento. Papunta sa bakod ni Aling Ditas. Siyang may gawa nito. Haharapin natin to ngayon din. Hindi na tayo maghihintay pa. Sandali. Anong gagawin mo? Huwag kang lalapit dyan. Sa loob na madilim at tila naging kulungan na kwarto ni na Elma at Leo ay patuloy ang walang awang pag-atake ng mga itim na ugat na barang baging. Bawat kumpas ni Leo ng kanyang mabigat na itak ay nagdudulot ng malakas na tunog ng paghiwa sa hangin. Kasunod ng pagbagsak ng mga naputol na baging na tila mga ahas na nangingisay sa sahig. Sa bawat pagtaga niya, sumisirit ang malapot at nakakapasong itim na katas. Ang kainis. Ang sakit sa mata at ilong ng dagta ng halaman na to. Ba't ganun? Amoy nabubulok na karne na merong asido. Sino kaya ang may gawa nito? Bakit niya tayo napiling parusahan ng ganito? Ang mga sanga sa labas ng bintana ay lalong naging mabagsik. Dahan-dahan itong binasag ang salamin. Ang tunog ng nababasag na bintana ay nagpagimbal sa mag-asawa. Pumasok ang mas marami pang ugat na may mga matutulis na tinik. Pilit na inaabot ang kanilang mga leeg. Elma! Sa likod mo! Yumuko ka! Leo, yung buko! Nakakapit sila sa buko! Bitawan mo asawa ko! Mamatay ka damo ka! Ngunit kahit gaano karami ang putuling niya, tila may panibagong tumutubo mula sa ilalim ng kanilang kama, kung saan niya naiwan ang flashlight na nahulog kanina. Kinuha niya ito at itinapat ng direkta sa butas sa sahig kung saan nagmumula ang mga ugat. Tumambad sa kanya ang isa nakakalabot na katotohanan. Sa ilalim ng mga gumagapang na maliliit na ugat, may isang napakalaki at makapal na ina ng ugat. Kasing laki ito ng hita ng tao. Maitim at pumipintig na parang may pusong tumitibok sa loob. Ngunit ang mas nakakapagtaka, hindi ito nakabaon pababa sa lupa. Ang malaking ugat na ito ay nakabutas sa pader ng kanilang bahay at ang direksyon nito ay dumidiretso sa ilalim ng kalsada papunta sa bakuran ng bahay ni Ditas. Sa sandaling yon, nagdugtong ang lahat ng piraso sa isip ni Elma. Ang biglaang pagbisita ni Ditas dala ang halaman, ang pagbabago na ugali ni Leo, ang pagiging malungkot ni Kiko, at ang ibinalita ni Mang Tonyo na biglang pagkabata at pagsigla ni Ditas. Hindi swerte ang dumating sa kanila na nanggaling sa kanilang kapitbahay, kundi ninakaw nito ang mismong kaligayahan at lakas ng kanilang pamilya. Naramdaman ni Elma ang matinding puot, isang galit na mas malakas pa kaysa sa takot. Biglang sumigaw si Kiko, banta na nandoon na si Mang Tonyo. Umatras ka, Kiko! Susubukan ko sirain ang doorknob gamit ang martilyo. Leo, Elma, lumayo kayo sa pinto! Narinig nila malakas sa paghampas ng martilyo sa seradura ng kanilang pintuan. Mula sa labas, ginagawa ni Kiko at Mang Tonyo ang lahat upang mabuksan ito. Ang mga ugat na nakaharang sa pinto ay nagsimulang manghina dahil sa puwersa mula sa labas. Andiyan na ata si Mang Tonyo! Leo, hiwain mo yung mga ugat sa pinto! Tutulungan kasi ng Mang Tonyo! Huwag kang lalayo sa akin, Elma. Baka ilahin ka nila ulit. Kailangan natin mabuksan yan. Teka,
May naisip akong paraan pero kailangan ko makalabas muna ng kwarto. Saglit lang ha. Tatagain ko na lang yung baging na nakapulupot sa serdura ng pinto. Sige Leo! Sisipain ko ang pinto mula dito sa labas! Bumukas ang pintuan at bumagsak si Kiko sa sahig at agad niyang niyakap ang kanyang ina. Anak ko! Buti nandito ka, Mang Tonyo. Ay, Diyos sa mahabagin. Anong klaseng halimaw halaman ito? Hindi ito isang ordinaryong damo. Mang Tonyo, ilayo niyo si Kiko rito. Dali niyo sa labas ng gate. Haharapin namin to ni Leo. Huwag ka nang magmatigas, Kiko. Sumunod kayo sa mama mo. Umalis na kayo bago pa kayo maramay. Dali-daling hinila ni Mang Tonyo si Kiko palabas ng bahay. Na makita ni Elma na ligtas na ang kanyang anak, hindi siya tumakbo palabas upang tumakas. Sa halip ay tumakbo siya papunta sa kanilang garahe at kusina. Kung ibang tao ang nasa sitwasyon ni Elma, marahil ay tatakbo na sila upang maghanap ng albularyo o pari upang basbasan ng bahay. Ngunit si Elma ay isang praktikal na babae. Wala siyang oras na maghanap ng manggagamot sa kabilang bayan habang nauubusan ng dugo ang kanyang asawa. Alam niya na ang halaman, kahit gaano pa kadilim ang mahikang bumabalot dito, ay isa pa rin itong halaman. At mayroong mga modernong bagay na nakakapatay ng halaman at lason. Pumasok siya sa maliit na imbakan nila sa ilalim ng lababo. Teka, alam ko marami pang tira nun dito eh. Nasaan na ba yun? Nasaan na yun? Ayun! Kinuha niya isang malaking galon ng herbicide o lason sa damo na binili pa ni Leo noong nakaraang buwan para sa mga ligaw na damo sa bakuran. Sunod niyang hinablot ng isang bote ng matapang na asido na ginamit niyang panlinis ng matitigas na mantsa sa banyo. Tumakbo siya pabalik sa kusina at kumuha ng isang malaking plastik na timba. Ibinuhos niya ng buo ang lason sa damo. Sinundan ng matapang na asido. Umusok ang timba dahil sa reaksyon ng dalawang matapang na kemikal. Kulang pa to. Hindi lang to simpleng baging. Alam ko na may itim na mahika na ginamit para mabuo to. Binuksan niya ang lalagyan ng asin at ibinuhos ang isang buong kilo ng magaspang na rock salt sa loob ng timba. Ang asin ay matagal nang kilala bilang panlaban sa mga masasamang elemento. Pagkatapos ay tumakbo siya sa maliit na altar nila sa sala. Kinuha naman niya ang bote ng bendita o holy water na inuwi nila mula sa simbahan noong nakaraang buwan din. Binuksan niya ito at ibinuhos ang lahat ng laman sa timba. Kung lason na ibinigay mo sa pamilya ko, Ditas, lason din ang ipapakain ko sa'yo. Halo-halong amoy ng matapang na kemikal, asin at asido ang umaalingaw-ngaw sa kusina. Ang likido sa loob ng timba ay bumubula at umuusok na may kulay puti at dilaw. Binuhat ni Elma ang mabigat na timba at matapang na naglakad pabalik sa kwarto. Ano ba to? Bubuisit na baging to. Pagod na ako pero bakit hindi kayo naubos? Yeah! Naubos na ang lakas ng kanyang asawa. Ang itak nito ay nakabagsak na sa sahig at dalawang makakapal na ugat ay nakapulupot ngayon sa bewang ni Leo. Pilit niyang hinihila papasok sa ilalim ng kama papunta sa pinakamalaking butas. Elma, hindi ko na kaya. Napakalakas niya. Huwag ka bibitiw, Leo. Kumapit ka sa hamba ng pinto. Tumakbo ka na. Iligtas mo ang sarili mo at si Kiko. Hindi kita iiwan. Hindi ko hayaang sirain ng babaeng yun ng pamilya natin. Elma! Nangako tayo, di ba? Nangako tayo na hindi natin pababayaan ng isa't isa. Hindi kita iiwan, Leo. Lumapit si Elma at hinawakan ng kamay ni Leo. Gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, pilit niyang hinila ang kanyang asawa palayo sa ilalim ng kama. Ngunit napakalakas ng barang baging. Tila ba alam ng halaman na papalapit na ang kanyang katapusan, kaya ibinuhos nito ang buong lakas upang manlaban. Tumalon ang ilang maliliit na baging at pumulupot sa braso ni Elma. Rico, ito na naman siya. Parang may mga karayom na nakakapit sa braso ko. Pero parang sinisip-sip niya yung dugo mo. Mag-ingat ka, Elma. Umalis ka na at iwan mo na ako rito.
Hindi kita iiwan. Sabay tayo lalabas ng buhay sa bahay na to. Ah! Elma, hindi ko na yata kaya. Mahal ko, huwag kang susuko. Makakaalis din tayo rito. Basta, sikapin mo mabuhay para kay Kiko. Hindi, Leo. Pareho tayo mabubuhay para kay Kiko. Namumutla si Leo at unti-unti nang pumipikit ang mga mata nito. Leo, huwag ka matutulog. Demonyo kang baging ka. Tapos ang kasamaan mo. Kainin mo to. Gamit ang kanyang buong lakas at puot, itinulak ni Elma ang kanyang sarili papalapit sa paanan ng kama. Itinapat niya ang timba ng mismong sa ibabaw na malaking butas kung saan nakabuka ang pumipintig at makapal na ina ng mga ugat. Walang pag-aalinlangan. Ibinuhos niya ang buong laman ng timba na naglalaman ng asido, lason sa damo, asin at bendita nang direkta sa mismong puso ng halimaw na halaman. Ang sumunod na nangyari ay isang eksenang tila magmula sa impyerno. Nang tumama ang matapang at pinaghalo-halong lason sa nangabukang ugat, isang nakakabinging pagsigaw at pagsingaw ang umalingaw-ngaw. Bumulwak ang itim na berdeng usok mula sa sahig. Ang makapal na ugat ay biglang nangisay na parang isang uod na binuhusan ng kumukulong tubig. Ang asido ay mabilis na tumunaw sa laman ng halaman, habang ang asin at bendita naman ay sumunog sa itim na mahikang nagpapabuhay dito. Naglabas ng isang matinis at napakalakas na tili ang buong puno ng baging. Hindi ito ungol, kundi isang purong sigaw ng labis na pagdurusa at kamatayan. Ang mga ugat na nakapulupot kina Elma at Leo ay sabay-sabay na lumuwag, natuyo at naging kasing lutong ng patay na sanga. Nabasag ang mga karayom na nakabaon sa kanilang balat at nalaglag sa sahig na parang mga abo. Ano ka ngayong damo ka? Leo, gumising ka! Elma, buhay pa ba ako? Oo, buhay ka pa. Dito lang ako. Hindi kita iiwan. Maraming salamat, mahal ko. Pero umatras na tayo. Elma, tingnan mo. Baka sumabog ang lason. Tingnan mo, Leo. Tingnan mo. Natutunaw siya. Namamatay na siya. Diyos ko, mabuti naman. Natutuyo na siya. Namamatay na nga siya siguro. Teka, ano yun? Nakikita mo ba yun? Si Aling dito sa tayo na. Mula sa labas ng kanilang bahay, mula sa kabilang kalsada kung saan nakatayo ang madilim na bahay ni Ditas, umalingaw-ngaw ang isang napakalakas at nakakapanindig balihibong sigaw ng isang babae. Ang tili ay punong-puno ng matinding sakit, kasing tinis ng ginawang pagsigaw ng halamang baging nang buhusan nito ng asido. Aray ko! Mga demonyo kayo! Ano ginagawa niyo sa akin? Dahil ang barang baging ay isang ritual na nakakabit sa mismong kaluluwa at dugo ng taong gumawa nito. Ang anumang mangyari sa ina ng ugat ay direktang aagos at mararamdaman na nagtanim ng sumpa. Ang asido, ang lason at ang banal na tubig na ibinuhos ni Elma ay hindi lamang pumatay sa halaman. Ang mga mapanirang kemikal at espiritual na lason ay mabilis na naglakbay sa ilalim ng lupa. Dumaan sa mga ugat hanggang sa marating nito ang mismong katawan ni Aling Ditas na kasalukuyang kumakain ng pulang prutas sa kanyang bakuran. Walang iya kayo! Papatayin ko kayo lahat! Aray ko! Napatigil sa pag-iyak si Kiko sa labas ng gate at napatingin sa bahay ni Ditas. Maging si Mang Tonyo ay nanigas sa kanyang kinatatayuan nang marinig ang hiyaw na yun. Ang sigaw ay nagpatuloy ng ilang minuto bago ito tuluyang nauwi sa isang mahina at garalgal na pag-ungol. Sa loob ng kwarto, napaupo sina Elma at Leo sa sahig. Ano yun? Diyos ko, maraming salamat at buhay pa kami. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyari.
Kaya nga pero, kahit sobrang pagod ko at trauma ko sa naranasan natin, grabe, iba yung gaan ng pakiramdam ko ngayon. Sinabi mo pa, hindi ko na maalala kung gaano kasarap ang pakiramdam na ito. Hindi ko na matandaan kung kailan pa natin ito huling naramdaman. Kahit duguan ako, iba pa rin ang tuwa na nararamdaman ko ngayon. Maraming salamat, mahal ko, at hindi mo ako iniwan. Leo, nangako tayo, di ba? Nangako tayo na hindi natin pababayaan ang isa't isa. Tungkulin natin na ingatan at ipagtanggol ang isa't isa. Ang mga tuyong dahon at patay na ugat ng barang-baging ay unti-unting nagiging itim na alikabok na tinatangay ng hangin palabas ng kwarto. Nailigtas ni Elma ang kanyang asawa. Nailigtas niya ang kanilang pagmamahalan. Hindi gamit ang mahika, kundi sa pamamagitan ng katapangan, pagiging praktikal, at walang kapantay na pagmamahal sa kanyang pamilya. Ngunit, hindi pa nila alam kung anong kalagim-lagim na tanawin ang sasalubong sa buong barangay pagsapit ng umaga. Sumikit ang araw sa bayan ng Saragosa, dalang isang mainit at nakagagaan na liwanag. Ibang umagang ito kumpara sa mga nakaraang araw. Ang hangin ay sariwa at malinis. Nawala na ang mabigat at nakakasakal na pakiramdam na matagal na bumabalot sa bahay ni na Elma at Leo. Ang mga ibon na matagal nang umalis sa kanilang bubong ay nagbabalikan na. Masayang humuhuni habang nakadapo sa mga puno. Sa loob ng kwarto ng mag-asawa, abala sina Elma at Leo sa paglilinis ng mga natirang kalat. Ang makapal na baging na sumira sa kanilang bintana at sumubok na pumatay sa kanila ay tuluyan ng natuyo. Naging kulay abo ang mga dahon at ugat nito. Sa bawat hawak ni Leo sa mga patay na sanga, madali itong nadudurog at nagiging alikabok. Wala na ang itim na katas. Wala na ang mga matutulis na karayom. Ang tanging naiwan ay ang malaking butas sa sahig kung saan nila ibinuhos ang asido, lason at bendita. Ginamot ni Elma mga sugat ni Leo sa binti at braso gamit ang malinis na tubig at gamot. Wala nang itim na marka sa paligid ng mga sugat nito. Bumalik na rin ang kulay sa mukha ni Leo. Ang kanyang mga mata ay hindi na madilim at galit. Puno na ito ng pagmamahal at pag-aalala para sa asawa. Masakit ba ang mga sugat mo, Elma? Hindi. Medyo mahapdi na lang nung nilinis ko pero ayos na ako. Gumana yung pakiramdam ko. Patawarin mo ako sa mga nasabi ko nung nakarang araw. Hindi ko alam kung bakit ako nagalit sa'yo nung ganun. Alam mo, wala ka naman dapat ihingi ng tawad, Leo. Alam nating dalawa na hindi ikaw nagsasalita noon. Ang laso ng halaman ang kumukontrol sa mga isip natin. Alam ko pero alam ko na nasaktan ko ang damdamin mo. Lalo na nung sabihin ko na maghiwalay na lang tayo. Leo, mahal na mahal ko kayo at hindi ako papayag na masira yung pamilyang binuo natin nang dahil lang sa halaman na yon. Maraming salamat talaga, Elma. Hindi mo ko sinukuan. Mahal na mahal ko rin kayo ni Kiko at pangako, hindi na kita sasaktan ng ganun. Alam ko naman yun, mahal ko. Nakatayo si Kiko sa pintuan ng kwarto. May dala siyang isang basong gatas at ilang piraso ng pandesal na binili niya sa kanto. Nakangiti na ang bata. Nawala na ang takot sa kanyang muka. Lumapit si Leo at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Hinalikan niya ito sa noo at nagpasalamat dahil ligtas na silang lahat. Halika rito, anak. Ayos na lahat. Ligtas na tayo at wala na ang halimaw na baging. Oo, wala na, Kiko. Patay na siya. Hindi na tayo masasaktan ng kahit na ano. Teka. Ano ba yung dala mo? Mukhang masarap yan ha. Halika na't kainin na natin yan. Alam mo na kahit pandesal lang yan. Mas masarap pa rin kumain kapag sama ko kayo sa pagkainan. Habang nag-aayos ang pamilya sa loob ng bahay, isang malakas na katok ang narinig nila mula sa labas ng kanilang gate. Sabay na lumabas sina Leo at Elma. Nakita nila si Mang Tonyo na nakatayo kasama si Kapitan Ruben, ang pinuno ng kanilang barangay. May kasama ring 2 tanod ng kapitan at seryoso ang mga mukha nito. Magandang umaga, Leo, Elma. Isinama ko na si Kapitan Ruben. Kailangan nating tingnan ang bahay sa tapat. Ibinalita ko na sa kanila ang nangyari kagabi
na merong sumisigaw dito sa kalsada ninyo. Oo, Kapitan, totoo yun. Umabot po ang sigaw hanggang sa dulo ng kanto. Nanggagaling ho yun sa bahay ni Aling Ditas. Halika't puntahan na natin, Kapitan. Kailangan nating siguraduhin kung ligtas sa matanda. Baka inatake sa puso o baka naman may nanloob sa kanya. Sasama ho kami. Gusto rin ho namin makita kung ano yung naiwan doon. Sabay-sabay silang tumawid sa kalsada. Ang bahay ni Ditas ay nanatiling tahimik. Wala kang maririnig na tunog sa loob. Pero bago pa man sila makapasok ng gate, napatakip na agad ng ilong ang kapitan at ang mga tanod. Isang napakasamang amoy ang umalingasaw sa hangin. Hindi ito ordinaryong amoy ng basura. Amoy ito na nabubulok na prutas na inihalo sa matapang na asido at sunog na kahoy. Kapitan, pumasok ko tayo rito sa bakuran. Dito po nanggagaling ang nakakatakot na sigaw kagabi. At, ano ba yun? Amoy asido ho at nabubulok na karne. Nandyan po si Ditas, Kapitan, pero hindi na po siya ang Ditas na kilala ninyo. Pinagbayaran niya yung kasamaang ginawa niya sa pamilya ko. Sa iyak niya kahapon. Tingin nyo buhay pa kaya siya? Gusto ko sana siya makitang buhay at nagdudusa sa kulungan. Alam kong kulang yun para sa pasakit na binigay niya sa pamilya ko. Pero alam ko na may Diyos at siya ang magbibigay ng tamang kaparusahan para sa kanya. Tamang bilang ng tao. Kailangan niyang managot sa batas ng tao kahit na hayop na yung ugali niya. Bukas ang lumang bakal sa gate ni Ditas. Dahan-dahang pumasok si Kapitan Ruben. Sumunod naman si Mang Tonyo, si Leo at si Elma. Ang paligid ng bakura ni Ditas ay nagbago. Ang mga matataas sa damo ay kulay itim na at nakadikit na sa lupa. Tila nasunog ito. Ang mga puno ng mangga ay nalagas ang mga dahon. At sa pinakagitna ng bakuran, nakita nilang eksena na kahit sa panaginip ay hindi nila maiisip. Ano to? Diyos ko, tao ba yan? Yan ang sinasabi ko sa inyo, Kapitan. Walang takas sa batas ng kalikasan. Naku, si Ditas yan pero anong nangyari sa katawan niya? Bumalik sa kanya lahat ng sumpa. Grabe, nakakatakot. Nakatayo si Ditas sa gitna ng kanyang bakuran pero hindi siya makagalaw. Ang kalahati ng kanyang katawan mula sa bewang pababa ay nag-iisang matigas at tuyot na kahoy. Ang kanyang paa ay naging malalaking ugat na nakabaon ng malalim sa simentadong sahig. Hindi niya may angat ang kanyang binti. Naging bahagi na siya ng lupa. Ang kanyang mga braso ay naging parang mga patay na sanga na nakataas sa hangin, tila humihingi ng saklolo. Ang kanyang balat ay kulay uling, basag-basag at magaspang. Ngunit ang pinaka nakakapanindig balahibo ay ang kanyang muka. Buhay si Ditas. Gising siya at mulat na mulat ang kanyang mga mata. Makikita sa mga mata niya ang napakatinding takot at walang hanggang sakit. Ngunit hindi siya makasigaw. Ang kanyang bibig ay nakabuka ng malaki at tumigas sa parang butas ng isang lumang puno. Habang nakatingin sila, nakita nila na may gumagalaw sa loob ng bibig ni Ditas. Unti-unti, isang malaki at mabaho at nabubulok na pulang prutas ang lumabas mula sa kanyang lalamunan at nahulog sa sahig. Tumama ito sa semento at pumutok. Naglabas ng itim na katas at napakasamang amoy. Patuloy na nilalabasan ng mga bulok na prutas ang kanyang bibig. Ito ang mga prutas ng inggit na sakim niyang kinain noong mga nakaraang araw. Ngayon, siya na mismo ang gumagawa nito mula sa sarili niyang katawan. Naku, buhay pa siya. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Wala na magagawang ospital dyan. Isa na siyang buhay na rebulto. Nakakabit ang kaluluwa niya sa sumpang ginawa niya. Nang patayin ni Elma ang halaman gamit ang lason, si Ditas ang sumalo ng epekto dahil magkadugtong sila. Ano? Kinain siya ng sarili niyo, Maika? Grabe, gusto niya nakawin ng pamilya ko pero siyang nawala ng buhay. Naku, naaawa ko sa kanya pero wala akong magawa. Ginusto niya yan. Hindi naman natin pwedeng pilitin ang pagmamahal at mas lalong hindi natin ito pwedeng nakawin mula sa iba.
Nag-cruise si Kapitan Ruben at inutusan ang kanyang mga tanod na isara ang gate at lagyan ng harang ang bahay. Ipinagbawal niya na may pumasok doon. Wala silang pwedeng gawin kay Ditas, kundi hayaan siya doon bilang isang paalala sa lahat ng tao sa barangay. Ang bahay na yon ay naging isang lugar na iniiwasan ng lahat. At ang kwento tungkol sa halamang sumisipsip ng kaligayahan ay mabilis na kumalat. Lumipas ang maraming buwan matapos ang nakakatakot na insidenteng yun, ang buhay sa bayan ng Zaragoza ay dahan-dahan nang bumalik sa normal. Ang tagaraw ay pumasok. Nagdala na masaganang sikat ng araw at sariwang hangin sa buong kalsada. Ang bahay ni na Elma ay muling pininturahan ng kulay dilaw ni Leo. Inayos niya ang mga sirang bintana at pinalitan ng bagong salamin na mas malinaw at malinis. Si Kiko naman ay nakabawi na sa kanyang pag-aaral dahil wala na mabigat na pakiramdam sa loob ng bahay. Madali na siyang mas nakapag-focus. Nakatanggap siya ng medalya sa eskwelahan dahil naging isa siya sa mga pinakamatalino sa kanilang klase. Tuwang-tuwa sina Leo at Elma nang isabit nilang ang medalya sa leeg ng anak. Muling bumalik ang halakhak sa loob ng kanilang tahanan. At sa pagkakataong ito, mas malakas, mas tapat, at hindi na madaling sirain. Anak, susuportahan ka namin kahit ano pa mangyari. Kami mo magulang mo at gagawin namin ang lahat para mapabuti ang lagay mo. Nandito lang kami palagi ng mama mo. Walang anumang halaman o sumpa ang makakasira sa pamilya natin. Pakinggan mo at tama ang papa mo kaya mamayang gabi magluluto ko ng paborito mong kaldereta at pansit. Magtatawag tayo ng mga bisita para magdiwang. At syempre, isasali natin si Mang Tonyo. Syempre naman, kung hindi dahil sa kanya at sa mga babala niya, baka hindi natin nalaman agad ang totoo. Oh, siya, tara na. Mag-asikaso na tayo para sa salo-salo. Isamahan mo kami mamili na. Tamang-tama, magdadala rin ako ng paboritong lechon manok ni Elma. Ay nako, iba ka talaga. Alam na alam mo kung ano yung gusto ko Syempre naman, 15 taon na kitang kasama at alam ko kung ano yung kahinaan mo. Ay nako, sira ka talaga. Masayang nagbibiruan ang mag-asawa kasama ang kanilang anak. Kinagabihan ay nagkaroon ng isang napakasayang salo-salo sa harapan ng bahay ni na Elma. Naglagay sila ng mahabang mesa sa garahe at nilagyan ng maraming pagkain. Amoy na amoy sa buong kalsada ang masarap na ulam na niluto ni Elma. Napatugtog sila ng masayang kanta mula sa kanilang lumang radyo. Dumating din si Mang Tonyo. May dalang isang maliit na regalo. Isa itong paso na may lamang bagong tanim na rosas. Nakangiti ang matanda habang iniaabot ito kay Elma. Elma, Leo, Kiko. Binabati ko kayo. Narito nga palang isang regalo. Huwag kayong mag-alala Hindi galing sa itim na mahika ito. Ordinaryong rosas lamang to na nanggaling sa sarili kong hardin. Hindi yan lumalaki at kumakain ng tao. Kayo talaga, Mang Tonyo. May tiwala naman ho kami sa inyo. Basta kung galing sa inyo, pikit mata po naming tatanggapin yun. Naku, Mang Tonyo, maraming salamat po. Napakaganda nito. Ilalagay ko po ito sa harapan ng bahay. Salamat ho, Mang Tonyo. Maupo ho kayo at kumain kayo ng marami. Aba, mukhang sigurado mabubusog ako rito. Napakabango na niluto mo, kaldereta, Elma. Paborito ho yan ni Kiko at talaga na-request niya na sumama kayo dito sa salo-salo namin. Ay, ganun ba? Maraming salamat, Kiko. Napakabait mo talagang bata. Manang-mana ka sa mga magulang mo. Habang masaya silang kumakain, nagkatinginan sina Elma at Leo. Hinawakan ni Leo ang kamay ng kanyang asawa sa ilalim ng lamesa at pinisilito ng banayad. Ngumiti si Elma pabalik. Sa lahat ng nangyari, mas lalo nilang napatunayan na ang kanilang pagmamahalan ay kaya lagpasan ang anumang pagsubok. Naging mas bukas sila sa isa't isa. Hindi na nagtatanim ng galit at mas pinahalagahan ang bawat araw na magkasama sila nang walang sakit at takot. Sa kinuupuan ni Elma, natanaw niya ang bahay sa kabilang kalsada. Madilim ito at walang kahit anong ilaw. Ang gate ay kinakalawang na at binalot ng mga ligaw na damo. Sa likod ng mataas na pader ng bahay na yon, alam niyang nakatayo pa rin ang nabubuhay na rebulto ni Ditas.
walang tigil na nagluluwa ng mga bulok na prutas at naghihirap sa matinding sakit ng sarili nitong kasamaan. Ay, nakakaawa naman si Aling Ditas. Kung sana'y naging mabuting kapitbahay niya lang siya, sana makakasama rin natin siya ditong kumain. Hayaan mo na siya, Elma. Pinili niya ang ganyang klase ng buhay. Alam ko, kaya nga lalo ako naawa sa kanya eh. Sana may makausap man lang siya o makasabay kumain na katulad natin. May pagpipilian naman sana siya eh. Mahirap naman na puro awa na lang yung gagawin natin. Nagkasala siya sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Hindi natin to hiniling para sa kanya. Siya mismo nagatid sa sarili niya sa ganyang sitwasyon. Bilib talaga ako sa inyo, Elma. Sa ginawa ni Ditas, patuloy pa din ang pag-alaala niyo sa kanya. Buti at hindi kayo tumulad sa kanya. Kaya nga po maswerte kami ni Leo. Maswerte kami kasi hindi na kami nagpadala pa sa galit. Maswerte ako dahil matapang ang asawa ko. Dahil iniligtas mo ako. Ay nako, tama na nga yung drama. Malamig na yung pansit natin oh. Oo nga naman. Nyo na yung nakaraan. Kainin nyo na tong lechon manok pa habang mainit-init pa. Oo, sige nga. Teka, kukuha lang ako ng kanin sa loob. Basta, sa akin yung wing part dyan ah. Oo naman, Elma. Nireserve ko na yun para sa'yo. Ay nako, ito talaga mister ko. Hindi talaga magpapatalo pagdating sa kaswitan. Ala, sige na, kumain na tayo. Para tumatabang na yung pagkain kasi nakuha nyo na lahat ng tamis eh. Tumawa ang lahat at pinagpatuloy ang kanilang selebrasyon. Umalingaw-ngaw ang kanilang halakhak sa buong kalye, hindi upang manginggit, kundi bilang patunayan na ang tunay na kaligayahan ay hindi maaaring nakawin o kunin sa pamamagitan ng pamimilit. Ang kaligayahan ay bunga ng pagsisikap, pag-unawa at tapat na pagmamahal sa pamilya. At sa bayan ng Saragosa, palaging ituturo ng mga matatanda ang kwento ng barang baging sa mga nakababatang henerasyon. Dahil isa ito ang paalala na sa paglipas ng panahon, anumang masamang binhi ang itanim mo laban sa iyong kapwa, iyon din ang aanihin mo pagdating ng araw. Ang puot at inggit ay tila isang lason. Maaring akalain mo na ipinapainom mo ito sa iba, ngunit ang totoo, ikaw ang unti-unting namamatay nang hindi mo namamalayan. Sa huli, palaging nananalo ang liwanag at kabutihan laban sa anumang dilim at mahika sa mundong ito. Wakas.